car! I said stop the car! Galit na sigaw ni Brent dahilan para marahas na tapakan ni Yumi ang preno ng sasakyan. Gusto mong magpakamatay? Then go ahead. Huwag mo ako'y damay. Hindi mo ako kagaya na maraming buhay. Anito at bumaba ng sasakyan. Wala akong oras para makipagtalo sa maliit na bagay. Bumalik ka na sa sasakyan at na makauwi na tayo. Saad ni Yumi. Diyan ka magaling. Ang mag-utos. Yumi, asawa mo ko. Hindi mo ako tauhan na pwede mo utos-utusan kung kailan mo gusto. Padabog na sinara ni Yumi ang pinto ng sasakyan matapos niyang bumaba. Ano ba problema mo, Brent? Para kang babae na ang hirap intindihin. Maayos naman ang timpla mo kanina. Bakit ngayon ganyan ka na? Ikaw ang problema, Yumi. At hindi ako mahirap intindihin. Sadyang hindi mo lang ako gustong intindihin. Asik ni Brent. Napatiimbagang si Yumi. Dahil hindi siya nakaiwas sa sinabi ni Brent. Fine. Let's talk this matter next time. You're right, Brent. Next time. Bumalik ka na ng sasakyan. Ihahatid na kita sa bahay. May kailangan pa akong asikasuhin. Go leave. Ako nang bahala umuwi mag-isa. Seryosong sagot ni Brent at tumalikod na. Brent, ano ba? Pwede ba? Tsaka ka na magmukmok. Nakikiusap ako, may kailangan pa akong... Gaano ba ka-importante ang aayusin mo? Na kaya mo isakripisyo ang espesyal na araw na to, Yumi? Mariin na saad ni Brent. Dahilan upang matuod si Yumi sa kanyang kinatatayuan. Ha? Sabihin mo sa akin. Gaano ka-importante yan kesa sa araw na to? Anong? Napangisi na nakakaloko si Brent. Bago walang galak na tumawa. See? Hindi mo alam kung anong meron ngayon. Kung sa bagay, wala ka naman pakialam sa bagay na to. Ni minsan, hindi mo naman binigyan ng atensyon ng pagsasama na to. Diba? Hindi mo naman kailanman ginusto ang kasal na to. For you, it's just a fucking business. Galit niyang hayag at agad lumamlam ang kanyang itsura. Yumi, it's our 3rd wedding anniversary. I just want to spend the rest of the night with you because you were busy the whole day. Ni hindi mo nga lang ako naisipang batiin. Pero ano, hanggang ngayon trabaho pa rin ang iniisip mo? I'm sorry, Brent. I'm sorry. Nahihiyang bulong ni Yumi sa asawa. I'm mad, Yumi. I'm fucking mad. Madiing bulong ng lalaki. At unti-unting hinakbang ang pagitan nila ni Yumi bago si ilin ng halikang asawa. Forgive me, Yumi, but I can't hold myself anymore. 3 years is enough. Way too long enough. Aniya at mas lalong lumalim ng halik. Sa pagbuhos ng malakas na ulan sa kalagitnaan ng gabi, bumuhos din ang emosyong matagal nang ikinukubli ni Brent para sa kanyang asawa. Ang malamig na personalidad ni Yumi tuluyang nagunaw sa init na pinapadama sa kanya ni Brent. At saksi ang ulan ng tahimik na gabi sa isang pagsasalong babago sa kanilang pagsasama. Umaayos ka lang sana sumama kagabi, edi sana sa kama natin yung nagawa, hindi sa kotse. Nakangising sabi ni Brent. Kung di ka sana atat, edi baka umabot pa tayo sa kama. Lalong lumawak ang ngisi ni Brent bago abutin at hawakan ang kamay ni Yumi. Hindi ko na naisip yan. Baka kasi magbago pa isip mo. Nakangiting umiling si Yumi bago titigan ng asawa. I'm really sorry, Brent. Sorry for neglecting my job as your wife. If you are really sorry, then starting from now, be my wife. Hindi pwedeng palagi na lang trabaho inaatupag mo. Hindi mo naman kailangan kumayod ng sobra. Nagtatrabaho din naman ako. Napaiwas ng tingin si Yumi at tipid ng umiti. Oo na, huwag kang mag-alala, pagsisilbihan na kita. Mas lumawak ang ngiti ni Brent at isang masuyong halik ang ginawad niya sa likod ng palad ni Yumi bago itutok ang atensyon sa daan. Ilang sandali lang din, dumating na rin sila sa kanilang villa. Sinalubong naman ang nanunukso at kuryosong tingin ni Jade si Yumi. Kaya naman ang pumasok na si Brent sa trabaho. Agad na dinaluhan ni Yumi ang kaibigan.
Kumusta ang operasyon kagabi? Hindi na ako nakaabot dahil nagtalo kami ni Brent. Malinis. Gaya ng plano. Na-trap ng operation si Goldie. Nahuli siya sa akto ng mga pulis. Sigurado na rin makukulong siya sa dami ng ebidensya na kalap nila sa lugar. Tumangutango si Yumi sa kaibigan. Yung mga whistleblower na hawak ni Goldie. Anong balita sa kanila? Tahimik na. Wala na may balak magsalita sa kanila. Kaya naman siguradong titigilan na ng mga otoridad ang loan business natin. Sa ngayon, nakahold pa yung mga taong malalaki ang interes sa atin. Saad ni Jade. Tayo na ulit ang takbuhan ng mga taong gustong mangutang dahil wala na negosyo si Goldie. Kung ganon, makakapagpahinga muna tayo. Si Goldie lang naman na naging sakit ng ulo natin eh. Ani Yumi sa kaibigan. Aha, kaya pwede ka na makabawi sa asawa mo. Pero anong klaseng pagtatalo ba ang ginawa niya ni Brent kagabi? Pilya na tanong ni Jade bago humalakhak, matapos makita ang pamumula ni Yumi. Kinagabihan, tulog na nang datna ni Brent ang asawa. Late na rin siyang nakauwi dahil sunod-sunod ang operation niya. Dati-rate, sa sofa ang diretsyo ni Brent pag uwi niya. Sa loob ng 3 taon nilang pagsasama, ni minsan, hindi sila tabi sa kama. Subalit hindi na ngayon. Bagkus, matapos magbihis, agad na sumalampak si Brent sa kama at mahigpit na niyakap ang asawa. Kinabukasan, isang breakfast in bed. Ang kinagisingan ni Yumi na meron pang kasamang isang tangkay ng rosas at letter mula kay Brent. Are you free? Let's grab a lunch together. Masuyong saad ni Brent sa kabilang linya. I can't. Nasa isang branch ako ngayon. Agad na bumagsak ang balikat ni Brent nang marinig ang sagot ni Yumi. Alright, kita na lang tayo mamayang gabi. Aagahan ko umuwi para sabay tayo makapag-dinner. Mag-ingat ka. Bye. Hindi napigilang mapangiti ni Yumi matapos ang tawag. Ramdam niya ang pagbaba ng energy ni Brent nang malaman nitong hindi sila makakapag-lunch ng magkasama. Ang hindi alam ni Brent, nasa malapit na resto pala si Yumi at naghihintay na lang ng take-out orders bago ito pumunta sa ospital kung saan naroon ang kanyang asawa. Susurpresahin niya ito. Bagay na ngayon lamang niya gagawin. Wow, am I imagining things right now? Hindi makapaniwala ang bulalas ni Brent. Surprise! Kaya na tayo? Nakangiting bungad ni Yumi. Isang pilyong ngiti naman ang sumilay sa labi ni Brent matapos ilak ang pinto ng kanyang opisina. Let me eat something quickly first. Brent! Pigil na sigaw ni Yumi bago siya halikan ng asawa. Naging magaan ang pagsasama ng dalawa sa mga sumunod pang araw. Para bang hindi sila naging malamig sa isa't isa sa nakalipas na 3 taon. Si Brent, walang palya na pinagsisilbihan si Yumi, kahit pa sa pinakasimpleng paraan. Tuloy, habang nakatitig sa payapa mukha ni Brent na natutulog, hindi na iwasan ni Yumi ang makonsensya. Sa nakalipas na 3 taon, masyado siyang malamig sa lalaki. Kung gaano kalambot si Brent noong nagsisimula sila, gano'n naman siya katigas dito. Kasalukuyang nakatitig si Yumi sa asawa nang bigla na lamang niyang naramdaman ang pagkalam ng kanyang sikmura at paghalukay sa kanyang tiyan. Dali-dali siyang kumaripas patungo sa banyo at doon dumuwal ng dumuwal. Pinaliwala yun ni Yumi pero si Brent ay hindi. Ba't ganyan ang ngisi mo? Nakakatakot ah? Buntis ka. Bulalas ni Brent sabay yakap kay Yumi. I can feel it. I'm sure of it. Tulog pa yata kaluluwa mo. Brent, maghunos dili ka naman dyan. No, I'm very sure of this, Yumi. Ilang beses na nating ginagawa. Kailan ka huling dinatnan? Puno pa rin ang galak na tanong ni Brent. Hindi agad nakasagot si Yumi. At malamlam na napatingin kay Brent. Walang readily available na PT sa kanilang kwarto dahil wala naman sa kanilang plano ang magkaanak. Pero kahit walang PT, sigurado ang lalaki. Sa sobrang saya niya'y patakbo siyang tumungo sa baba at ibinalita ang magandang balita sa lahat.
Sa mismong araw din na yon, nagtungo sila ng ospital at doon nakumpirmang buntis nga si Yumi. Kung alam ko lang na hindi ako magmimintis, sana noon ko pa ginawa. Baka nakarami na tayo ngayon. Masayang-masaya na bulalas ni Brent. Hindi pa rin ako makapaniwala. Bulong naman ni Yumi, sabay haplos sa maliit niyang tiyan. Isang ganap na tayong pamilya. Pangako mas lalo kitang alagaan. I promise to be the best and gentlest husband to you, Yumi. Hindi man naging maganda ang pagsisimula natin, lalo na sa nakalipas sa 3 taon. Babawiin naman natin yun, pagdating ng baby natin. Pero natatakot ako, Brent eh. Baka hindi ko kayanin maging ina? No one's ever ready to be a mother, Yumi. Pero maniwala ka, sa oras na masilayan mo na ang baby, sigurado ako mawawala ang pangamba na yan. Mahihilam na luha ang umiti si Yumi sa asawa. Hindi niya lubos inaasahan ang biyayang ito sa kanila. Mabuti na lang, nalutas niya na ang problema kay Goldie. Tahimik na rin ang negosyo nila sa underground, kung kaya't mas makakapaglaan siya ng oras sa kanyang asawa at sa kanilang magiging anak. I'm home. Kumusta mga mahal ko? Masuyo na saad ni Brent. Sige na, magpahinga ka na. Ako nang bahala sa kambal natin. Pero pagod ka rin sa trabaho. Magpahinga ka muna. Nakapagpahinga na ako. Makita ko lang kayo nawawala ng pagod ko. Sabay ngiti ni Brent. Masuyong humalik si Yumi sa asawa bago humilatas sa kama. Mabilis din siyang nakatulog dala ng pagod at puyat. Bagaman inaantok na rin, tiniis ni Brent yon para maalagaan ang 2 batang gising na gising pa. Nang makatulog ang mga ito, halos madaling araw na. Tuloy, nasa ilang oras lang din ang naging tulog ni Brent. Pero kahit ganon, nagawa pa rin niyang ipaghanda ng agahan si Yumi. Nakahanda na rin ang gatas at mga gamit ng baby. Yun ang madalas na eksena sa paglipas ng araw, buwan at taon. Mommy, look! I got the highest score in our art subject. Excited na sabi ni Nami nang pumasok ito sa opisina ni Yumi. Mommy, look! Ako din, Mommy. I have stars too. Bigay ni teacher. Saad din ni Brennan. Mommy, look na! Nami, quiet. Later, titignan ni Mommy yan. Sagot ni Yumi sa anak na hindi man lang ito binabalingan. Pero Mommy, baka mabura na yung stars ko. Nami, I said later. Can't you see Mommy's working? Lumabas muna kayo. May diin na sambit ni Yumi. Napanguso si Nami habang si Brenna naman, napabuntong hininga na lang. Sabay, nabigong lumabas ng 2. Eksakto namang dumating si Brent, kung kaya't nakita niya ang malungkot na itsura ng kambal nila. My babies, what's wrong with your faces? Mommy don't love us anymore. Sagot ni Nami at agad na umiyak. Hindi man lang niya kami ginrit o kinis tapos ayaw niya patignan yung stars namin ni Brennan. She's always busy working. Tipid nang umiti si Brent bago aluin ang prinsesa. Huwag ka na umiyak. Si Daddy na lang magkikis sa inyo. Aniya at pinupog ang 2 ng halik. Oh, nasa na ba ang stars niyo? Tingin nga. Wow, dahil dyan kakain tayo ng ice cream. Daddy gusto ko pang chocolate flavor. Suhestyon ni Brennan. But I want vanilla, Daddy. Chocolate na lang kasi, mas masarap yung chocolate. I want vanilla, Daddy. Okay, wag na kayo magtatalo. Tig-isa na lang kayo. Natatawaan ni Brent sa mga anak. Kasagsagan ng pagkain ng mag-aama sa kusina nang mapansin ni Brent ang pagbaba ni Yumi. Nagmamadali itong lumabas ng bahay. Ni hindi man lang sila napansin na naroon sa kusina. Isang mahabang buntong hininga na lang ang nagawa ni Brent at muling tinuon sa mga anak ang atensyon. Yumi, siya ang daga ni Goldie sa grupo natin. Imporma ni Jade sa kaibigan habang nakaturo sa isang lalaki na nakagapos sa upuan. 2 sila, pero nakatakas na yung isa. Pero huwag kang mag-alala, pinapahanap ko na siya sa mga tauhan natin. Isang matunog na pagbuntong hininga ang ginawa ni Yumi bago sa pakin ng lalaki na kagapos. Sino nagutos sa'yo?
Sino ang bata ni Goldie dito sa labas? Si Goldie nga. Hindi mo ba alam nakalabas na siya? Nakangisipang sagot ng lalaki. Isang sapak muli ang ginawa ni Yumi bago ito sabunutan. Hindi ako nakikipagbiruan. Kaya sagutin mo ako ng maayos. Kung gusto mo pang mabuhay, tapusin mo na lang ako. Tatapusin lang din naman ako ni Goldie kahit buhayin mo ako. Tahasang sagot ng lalaki. Napatiimbagang si Yumi at agad sinenyas na isa sa tauhan niya. Isang tahimik na pagputok ng baril ang sunod na nangyari bago linisin ng tauhan ang lugar. Sigurado akong merong tuta si Goldie dito sa labas. Kailangan nating malaman kung sino ang tuta niya bago pa tayo maging matunog ulit sa otoridad. Siguraduhin niyo ring mahuhuli niyo ang kasamahan nito. At anumang ebidensya o bala na meron sila laban sa atin, sirain niyo. Sabihin mo rin sa iba na maglaylo muna sa pagpapautang at paniningil. Hindi tayo pwedeng madawit sa anumang bayolenteng balita sa ngayon. Ako nang bahala dyan, sige na. Umuwi ka na, malalim na rin ang gabi. May mga anak ka pang dapat asikasuhin. Paalala ni Jade na tinanguhan lang ni Yumi. Eksakto ang paglabas ni Brent sa silid ng anak, ang siya namang pagdating ni Yumi. Nagkatitigan sila at agad hinanda ni Yumi ang sarili para sa sermon ng asawa. Pero, isang masuyong yakap ang bumalot sa kanya. Napapikit na lang si Yumi dahil sa higpit ng yakap ni Brent. Isang matamis na halik sa ulo ang ibinigay ni Brent sa asawa bago ito magsalita. Is something stressing you out? Nagsumbong sa akin ng mga bata. Hindi mo daw sila binati o hinagkan kanina. Kahit yung pinagmamalaki nilang stars, hindi mo daw pinansin. Ani Brent sa mababang tinig. I'm sorry. Hindi ko sinasadya. Masyado lang ako okupado. Sa mga clients na hindi ma-reach at mga pending loans. Aniya, bagaman hindi lang yun ang kanyang problema. Hindi ka sa akin dapat mag-sorry. Yung mga bata nagtatampo sa'yo. Napapansin nilang masyado ka ng busy. Babawi ako sa kanila. Promise. Tumango si Brent bago hawakan ang mukha ni Yumi. Gawin mo, Yumi. Our family should always be our priority. Huwag puro trabaho. Halika na, matulog na rin tayo. Hindi pinatulog ng gabing yun si Yumi dahil alam niya si Goldie ang pinakamalaki niyang kalaban sa underground. Dati nila itong tauhan sa kanilang organisasyon na tumiwalag at kalaunay gumawa ng sariling grupo para banggain ang grupo nila Yumi. Isa pa'y mainit sa mga mata ng otoridad ang kanilang illegal na negosyo. Lalo ngayong isa-isang nare-raid ang mga shark loans sa underground. Sa oras na madawit ang shark loan business nila ni Yumi at Jade, madadamay din ang legal nilang negosyo. Hindi yun pwedeng mangyari, lalo na't walang kaalam-alam si Brent sa tunay na negosyong pinatatakbo ni Yumi. Nasa si Yumi? Tanong ni Brent sa kasambahay kinabukasan. Umalis na po sir eh. Maaga po silang umalis ni Ma'am Jade. Sandaling napaisip si Brent bago ituon ang atensyon sa kambal. Are you ready? Si Daddy mag-aatid sa inyo sa school ngayon. Daddy, pwede ba tayong dumaan sa bakery? Kailangan natin magbayad ng cupcakes eh. Yun kasi naka-assign sa amin ni Brenna na dalhin namin. Pero hindi kami nakapag-cook dahil busy si Mommy. Saad ni Nami habang inuubos ng inuming gatas. Hindi rin natin nasabi kay Mommy na kailangan natin mag-bake ng cupcakes. Ani Brennan. Kasi nga busy siya, so paano natin masasabi sa kanya? Okay, wag niyo na pagtalunan. Sige, dadaan tayo ng bakery para makabili ng cupcakes. Masiglang inubos ng kambal ang kanilang agahan. Sabay na mag-aamang lumabas ng villa. Walang nagkukwento ang dalawa habang nasa malalim na pag-iisip naman si Brent. Ganito sila ni Yumi noon. Gigising siyang wala ang asawa at wala man lang pasabi kung saan pupunta, kung ano man ang gagawin nito. Binabaliwala lamang ni Brent, ngunit pansin niyang bumabalik na naman si Yumi sa dating gawin nito. Magsasalita na ako. Sigaw ng isang babae, matapos marinig ang pagkasa ng baril. Si Angela,
Siya ang nagbibigay ng utos sa amin. Siya ang direktang kausap namin at nagbabayad sa amin. Sa Club Aris, doon siya mahahanap. Hindi nag-aksaya ng oras si Yumi at agad pinatakbo ang sasakyan sa nasabing club. Mausok at maingay. Halo-halo ang taong nagsasayawan at nagsasaya sa maingay na musika ng lugar. Tahimik namang sinuyod ni Yumi ang kabuuan ng club hanggang sa makita niya na ang taong pakay. Hindi ko alam na ang magandang katulad mo, nagiging tuta rin pala. Bulong ni Yumi kay Angela nang malapitan niya ito. Kulit ka? Kalma. Ako lang to. Sunod-sunod na pag-ubo ang nagawa ni Angela. Nang marahas siyang hilahin ni Yumi sa isang sulok ng hallway. Anong inalok sa'yo ni Goldie? Para mapapayag ka niya maging tuta, ha? Ang ulo mo? Nakangising sagot ni Angela at ngumisi pa. Nang mas malawak. Hindi ko akalain na ang matulis na si Yumi kaya rin pala maging malambot. Masyado ka nag-enjoy sa normal na buhay, Yumi. Mukhang masaya magkaroon ng mapagmahal na asawa at cute na mga anak. Hindi ako nakikipaggaguhan sa'yo, Angela. Kung ayaw mong sumunod kay Goldie, sa kulungan, dito palang huminto ka na. Kulungan? Sino nasa kulungan, Yumi? Teka, sa lupalop ng mundo ka nagpunta. At parang hindi ka na-updated. Oh, mukhang ang tigre ng Yakuza ay naging pusa na. Isang malakas na suntok sa muka ang iginawad niya kay Angela matapos nito magsalita. Hindi pa man din siya nakakabawi. Marahas na siyang kinwelyuhan ni Yumi. Subalit agad din siyang nakapagpumiglas. Mula sa madilim at masikip na hallway, narating ng dalawang isang bakanting VIP room. Mabilis namang nailabas ni Angela ang kanyang silencer gun. Hindi naman natinag si Yumi na prente pang naupo at nakangising tumitig kay Angela. Huwag mo minamaliit ang isang pusa, Angela. Tandaan mo, siya mambuhay nila. Baka patay na ang leon, pero buhay na buhay pa ang pusa. Pahayag ni Yumi at sa isang mabilis na pagkilos, isang maliit na kutsilyo ang lumipad sa hangin. Pakisabi kay Goldie na galingan niya magtago at maglaro. Sikapin niya hindi ko siya mahanap. Kapag nagkataon, sisiguraduhin kong hindi niya na masisilayan pa ang liwanag sa susunod na bukas. Nagtatakang pinahid ni Angela ang dugo sa kanyang pisngi. Hindi man lang niya namalayang nadaplisan pala siya sa pisngi dahil sa ginawa ni Yumi. Pero kung ako sa iyo, Yumi, mas itutuon ko ang atensyon ko sa pamilya ko kesa sa ibang bagay. Makahulugang saad ni Angela. Subukan niyo lang galawin ang pamilya ko. Makikita niyo ang tunay na hinahanap niyo. Kung akala mo'y takot ako madungisan ng kamay ko dahil sa pamilya ko, nagkakamali ka. Kaya kong bahira na makapaladumi ang palad ko. Masigurado ko lang naligtas sila. Mariing sagot ni Yumi at taas noong nilisan ng club. Sa sumunod na araw, lalong naging okupado ang isipan ng babae sa nangyayari sa kanilang shark loan business. Ilang outlet na nilang nahinto dahil natitip na sila ng mga pulis. Unti-unti na ring nadadawit ang front business nila dahil sa mga reklamong nadidikit sa kanilang shark loan business. At dahil doon, halos hindi na maramdaman ng kanyang pamilya si Yumi. You look awfully stressed. Halika rito, alisin natin ang stress mo. Saad ni Brent at ibinuka ang braso para bigyan ng yakap ang asawa. Papaalala ko lang sa iyo, Yumi. Asawa mo ako. May asawa ka na pwede mong pagsabihan ng problema mo. Sa trabaho lang to, Brent. Sagot ni Yumi habang nasa bisig ng asawa. Nadadawit lang sa hindi magandang balita ang negosyo kaya nasa stress ako. Bumabalik ka na sa dating gawin mo, Yumi. Nagsisimula ka na naman maging mailap at malamig. Ayos lang naman kung saan mo yung ginagawa, di ba? Maintindihan ko. Pero yung mga bata, sila na nakakapansin at nakakaramdam. Pumalas sa yakap si Yumi at pagod na napatingin sa asawa. Babawi ako sa kanila, pangako yan. Tatapusin ko lang problema sa negosyo, tsaka ako babawi sa kanila. Hindi ba pwedeng bumawi ka sa kanila habang inaayos mo ang problema? Kailangan ba talaga mga ibabaw ang trabaho mo? Ang ibang bagay kaysa sa mga anak mo? Brent,
Pagod na sambit ni Yumi. Isang mahabang buntong hininga ang pinakawalan ng lalaki bago hilahin pabalik sa kanyang yakap si Yumi. I'm sorry. Ayokong dumagdag sa problema mo. Pero naapektuhan na ang mga bata, Yumi. Kailangan nila ng kalinga ng kanilang ina. Miss ka na nila. Siyempre mas miss kita. Hindi napigilan ni Yumi ang mapairap sa banat ni Brent sa kanya. Ang kaninang hindi maipintang mukha niya, napalitan ng magaang aura. Unti-unting sumilay ang ngiti sa kanyang labi. Lalo na, nang simulan siyang kilitiin at kulitin ni Brent. Sa likod ng isip niya, nagpapasalamat siyang meron siyang asawa na nagpapagaan ang problema niya. Good morning, Mommy! Maligayang pagbati ni Nami sa ina. Mommy, breakfast in bed! Si Brennan naman yon, nadala ang isang basong gatas. Good morning. Bati rin ni Brent na dala ang tray ng pagkain. Mommy, kami ang nag-cook niyan. Tinuruan kami ni Daddy, pero yung sunog na bread si Brennan may gawa niyan. Sabi ni Nami na nakayakap sa ina. Kahit sunog pa yan, kakainin pa rin niya ni Mommy. Uubusin ko ang hinanda ng mga babies ko. Saad niya at magkasunod na hinalikan ng mga bata. I miss your kisses, Mom. Hayag ni Nami sa ina. Kain ka na, Mommy. Sabi ni Daddy, papasyal daw tayo. Para daw mawala stress mo, Mommy. Segundo naman ni Brennan. Saan tayo pupunta? Secret! Sabay na hagik-gik ng kambal. Dahilan para sulyapan ni Yumi ang asawa. It's a surprise. Tanging sabi ni Brent bago siya subuan ng pagkain. Walang nagawa si Yumi dahil nakidnap na siya ng kanyang mag-aama. Isang mensahe na lang ang pinadala niya kay Jade para ipagbigay alam dito na hindi siya makakaalis sa poder ng kanyang mag-aama ngayon. Buong akala ni Yumi sa mall o kaya park ang pupuntahan nila. Pero laking gulat niya nang dumating sila sa isang ancestral farm na pag-aari ng pamilya ni Brent. Sa sobrang presko ng hangin sa lugar na yon, tila ba inilipad lahat ng alalahan ni Yumi. Idagdag pa, ang matitinis na hagik-gik ng dalawang anak niya na abalang namimitas ng malalaking bayabas. Pinag-iisipan kong dagdagan na sila. Pilyo na bulong ni Brent mula sa likod ni Yumi. Pwede naman kung ikaw magbubuntis. Mahinang natawa si Brent at lalo pang hinigpitan ng yakap sa asawa. Dinala ko kayo dito dahil aalis ako sa susunod na linggo. Isa ako sa mga lalahok sa International Case Study Presentation Hospital. Isang linggo ako mawawala. Don't stress yourself too much and spend more time with our children, okay? Nakakaintinding tumango si Yumi sa asawa. Paano na lang kung hindi ka ang asawa ko? Baka matagal na nawalay sa akin ng mga bata. Trabaho, pera, yaman. Lahat yan kailangan natin. Pero higit pa rin mas matimbang ang pamilya, Yumi. Oo nga, nagtatrabaho tayo para sa pamilya natin. Pero hindi ibig sabihin nun, kailangan na nating kaligtaan ang pamilya natin. Lalo na ang mga bata. Bata pa sila, Yumi. Hindi pa nila maintindihan ang bagay na to. O ano nakikita at napapansin nila, yun ang tatanim sa isipan nila. So, let's shower them with love and affection, okay? Isang matamis na ngiti ang naging sagot ni Yumi bago mahigpit na yumakap sa asawa. Sandali silang nanatili sa ganoong posisyon bago nila samahan ang kanilang anak na abalang namimitas ng malalaking bayabas. Sa buong araw na yon, inalis ni Yumi sa kanyang isipan ang tungkol sa kanilang negosyo at kay Goldie. Sa buong araw na yon, walang ibang nagawa si Yumi kundi ang maging isang ina sa kanilang kambal at maging asawa kay Brent. Subalit higit na sinusubok ng pagkakataon si Yumi. Dahil pag-alis ni Brent patungong ibang bansa, siya namang paglaki ng kanyang problema sa kanilang negosyo. Manong, pakihatid ang mga bata. Yaya, ikaw nang bahala sa kanila. Bili ni Yumi. Mommy, wait, Mommy! Pagtawag ni Nami sa ina, subalit hindi na siya pinansin ni Yumi. Na naman tayo ahatid ni Mommy.
May lungkot sa tinig na saad ni Brennan. Hindi niya na nga tayo nasundo kahapon, tas hindi niya pa tayo may hahatid ngayon. Segunda naman ni Nami na ngayon nakanguso na. Hay, ayaan mo na, malaki naman na tayo. Diba sabi nga ni Daddy, big boy at big girl na tayo? Kaya wag ka na malungkot. Tsaka one day lang naman, uuwi na si Daddy eh. Pang-aalo ni Brennan sa kambal. Mabilis na pinaharurot ni Yumi ang kanyang sasakyan patungo sa kanilang opisina. Naroon na ang mga pulis para suriin ang lugar. Hindi lang yun, dahil nakarating na rin sa kanya ang balitang nakapagpiyansa si Goldie. Idagdag pa ang balitang ilang tauhan nila ang bumaliktad para idiin ang ilegal nilang negosyo. Lahat ng yon, inuko pa ang isipan ni Yumi. Dahilan para hindi na niya mapansin ang pagtawag ni Brent sa kanyang cellphone. Ilang missed calls din ang ginawa ni Brent, subalit walang sinagot si Yumi kahit isa sa mga ito. Maraming salamat sa inyong maayos na kooperasyon, ma'am. Pero hindi po namin isasawalang bahala ang mga complaints na natatanggap namin tungkol sa negosyo niyo. Saad na isang pulis matapos ang kanilang research warrant sa opisina nila Yumi. Ang abogado ko na ang bahala sa mga complaints na yan, sir. Simpleng sagot ni Yumi. Tumango na lang ang pulis bago sila magpaalam. Sabay namang dumiretso sa pribadong opisina sina Jade at Yumi. Alam mo bang pauwi na ang lolo mo? Maingat na tanong ni Jade sa kaibigan. Huwag mo na alalahanin si lolo. Hindi yun mangingialam hanggat hindi pa nadadamay ang legal natin negosyo. Paano mo makaalam siya? Paano kung alisin kanya sa posisyon at ipalit si Randolph? Wala akong magagawa. Kung yun ang magiging desisyon niya. Hindi rin naman kalaban si Randolph. Aniya, na ang tinutukoy ay ang ampon ng kanyang lolo. Huwag muna nating isipin ang bagay na wala pa sa harap natin. Si Goldie ang kailangan nating atupagin. Paano siya nakapagpiyansa? May lead ka na ba kung saan siya nagtatago? Sa galing magsalita ni Goldie, sigurado may ibang grupo ang tumulong sa kanya. Isa pa, kilala pa rin siya bilang dating kanang kamay ng lolo mo. Malawak pa rin ang impluwensya niya. Tungkol naman sa kung saan siya nagtatago, wala pa akong lead. Napahilot si Yumi ng kanyang batok dahil sa pag-iisip. Ano pa talaga ang gusto ni Goldie? At pinapagka niya tayo? Yun ang tanong na hindi maalis-alis sa isipan ni Yumi. Wala siyang maalala na malaking kasalanan nila kay Goldie noong kasama pa nila ito sa grupo. Maayos naman ang samahan nila. Silang tatlo, ni Randolph. Sakit sa ulo ng kalabang grupo dahil sa husay nila sa underground. Pero sa isang iglap, sa hindi malamang dahilan, bigla na lamang tumiwalag si Goldie at nagsimula maging kalaban. Bakit ba kasi hindi mo nalang diretsang tapusin si Yumi? Ba't kailangan pang ipagnilay-nilay ang gagawin mo sa kanya? Kuryosong tanong ni Angela, habang nasa loob sila ng van ni Goldie. Para mas masaya. Mas masarap pakita unting-unti na mamatay yung Yumi na yun, habang nakikita niya na sasaktan ng mga taong mahal niya. Kung nakinig lang siya sa akin nun, kung sumunod lang siya sa akin nun, at kung nagtiwala siya sa akin nun, hindi mangyayari to. Kung ano ang kinuha ni Yumi sa akin, yun din ang papawiin ko sa kanya. So anong plano mo? Ipapadakip ko na ba yung mga bata? Muling umisi si Goldie kay Angela. Takutin lang muna natin sila. Nami, hintayin mo ako! Sigaw ni Brennan sa kambal na agad-agad sumakay ng kotse. Hindi ito! Run! Brennan! Saan kayo pupunta? Ayaw niyo ba makita ang mami niyo? Nakangising saad ni Angela matapos isara ang pinto ng kotse. Huwag kayong matakot. Kaibigan kami ng mami niyo. No! Let us leave! Mommy! Pag-iyak ni Nami. Shh, huwag ka maingay. Baka mainis ako. Itapon kita dyan sa labas. Gusto mo ba yon? Please don't hurt us. Huwag ka na umiyak, Nami. I'm here. Suminghot-singhot si Nami bago tignan sina Angela at Cody. Friends ba talaga kayo ni Mommy? Oo. At kaya namin kayo sinama dahil susurpresahin natin siya. Gusto niyo ba yon? Nakangiting saad ni Angela. Sa pag-aakalang nasa mabuti silang kamay, umaliwalas naman ang mukha ng kambal. Binigyan din sila ng pagkaing pambata ni na Angela bago sila kunan ng litrato at ipadala kay Yumi.
Walang kasing putla si Yumi habang nakatitig sa litratong pinadala sa kanya. Agad siyang pinagpawisan at sa nanginginig na kamay sinagot niya ang tawag mula sa hindi rehistradong numero. Napabinyagan mo na ba ang kambal mo? Kasi kung hindi pa, baka pwede mag-volunteer na maging ninang nila? Ang cute pa naman nila. Nanunuksong saad ni Angela mula sa kabilang linya. Ibalik mo ang mga anak ko. Wag na wag mong idadapo ang palad mo sa kanila. Oh, kalma. Hindi mo ba nakikita sa picture? Nag-enjoy sila? Ikaw naman kasi. Hindi mo man lang sila maipasyal. Kaya kami na ang gagawa nun para sa'yo. Huwag kang mag-alala, magbabonding lang kami. Pero kung gusto mo makisali sa bonding, then we'll just see you here. Angela! Hello! Shit! Galit na sigaw ni Yumi at agad kinuha ang susi ng kanyang kotse matapos mabasa ang pinadalang address ni Angela. Jade, kailangan ko ng tulong mo. Hawak ni Angela ang mga bata. Magdala ka ng backup sa address na ipapadala ko. Ako nang bahala kay Angela. Ang tanging gagawin mo lang siguraduhin ligtas sa mga anak ko. Pero pagdating sa nasabing lugar, walang ibang nakita si Yumi kundi ang dalawa niyang anak. Nakaupo ang mga ito habang abalang kumakain ng ice cream. Agad siyang tumakbo palapit sa mga ito bago niyakap at suriin ang paligid. Nang walang makitang kakaiba, agad na rin niyang inuwi ang mga bata. Mommy, sayang. Hindi mo na po naabutan friends mo. Tagal mo raw po kasing dumating eh. Inosenteng sabi ni Nami. Akala ko si Tita Jade lang po ang friend mo. May iba ka pa palang friends? Gusto ko rin na maraming friends. Stop! Hindi ko sila kaibigan. At sino nagsabi sa inyo na pwede kayong sumama sa hindi nyo kakilala? Galit niyang asik sa mga anak. Yumi, babaan mo ang boses mo. Matatakot sa iyo mga bata. Paalala ni Jade sa kaibigan. Hindi ba kayo nakakatikim ng ice cream? Ng masarap na pagkain? At patadali niyo sumama pagkatapos na kayo bigyan ng pambatang pagkain, ha? Mommy, sabi po kasi nila friends nila ikaw eh. May picture ka pong kasama sila. Nanginginig na sagot ni Brennan. Si Nami naman umiiyak na. Kahit na! Hindi kayo dapat basta-basta sumasama sa hindi nyo kakilala. Naintindihan nyo ba? Sagot! Yumi! Sikmat ni Jade sa kaibigan bago itago ang dalawang bata sa kanyang likuran. Hindi mo dapat sila sinisigawan, kumalma ka nga. Malis ka dyan, Jade. Pinagsasabihan ko ang mga anak ko. You're bad, mommy. Isusumbong kita kay daddy. Sigaw ni Nami bago hatakin si Brennan paakyat sa kanilang sariling silid. Walang kasalanan ng mga bata, Yumi. Wala silang alam. Madali silang mapaikot at maloko. Hindi mo dapat sila kinakausap sa ganun tono. Paano na lang kapag nagsumbong nga talaga sila kay Brent? Hindi mo dapat pinapairal ang init ng ulo mo eh. Magpalamig ka muna. Kausapin mo na maayos ang mga anak mo. Payo ni Jade sa kaibigan bago lumabas ng bahay. Napasabunot na lang si Yumi sa kanyang sarili bago tamad na umakyat sa sariling kwarto. Binabad niya ang sarili sa malamig na shower bago tunguhin ang silid ng mga bata. Pero wala sila doon. Agad siyang kinabahan, patakbong mababa ng sala. Naroon na sa kusina ang kambal, inaasikaso ng mga yaya. Akmang hahakbang siya patungo sa kusina. Nang lumabas naman mula roon ang figura ni Brent. Nanlaki ang kanyang mga mata at agad na bato sa kanyang kinatatayuan. Brent, nakauwi ka na pala. Hindi sumagot si Brent. Binigyan lang ng isang mababaw na yakap ang asawa. Ayokong salubungin ang pagod ko. At ayokong salubungin ang frustration mo. Let's just talk about it next time. Brent, kung magsasorry ka, wag sa akin. Yumi, dismayado ako. Marami akong tanong. May duda ako. Pero hindi kita pinipili magsalita. Gusto kong magkusa ka. Agad na sagot ni Brent bago ito pumanhik sa kanilang kwarto. Papapasok pa lang ni Yumi sa kusina. Nang sabay na tumayo ang kambal. Magalang silang nagpaalam na tapos na silang kumain at hindi man lang pinansin ang pagpasok ni Yumi sa kusina. Agad nang ngilid ng luha ni Yumi na agad din niyang pinalis. Mag-isa siyang kumain sa kusina habang laman ng isip niya ang kasalukuyang nangyayari. Naghalo-halo na nasa isip niya. Idagdag pa ang pagtatampo ng dalawang anak niya.
Hindi lang yun. Dahil sumunod na araw, dumating ang kanyang lolo kasama si Bandolph galing Japan. Sabihin mo sa akin, kung di mo na kayang patakbuhin ang negosyo at grupo, Apo. Hindi naman kita pipilitin, lalo na't pamilyado ka na. Simpleng pahayag ng kanyang lolo, habang naroon sila sa opisina nito sa kabilang villa. Sorry, Lo. Ipinakasal kita kay Brent para lalo lumawak ang sakop ng grupo natin at para lalo lumago ang negosyo natin. Hindi kita ipinakasal sa kanya para itago mo siya sa iyong saya. Huwag mong kalimutan na isa pa rin siyang apo ng dating leader ng sindikato. Kung nakinig ka lang sana sa akin at tinuruan na siya sa kalakalan sa underground, baka hindi nangyayari ang bagay na ito. Siya ang ipinakasal ko para maging kaagapay mo, hindi para maging pabigat sa'yo. Lo, isa siyang doktor. Hindi ba nilang kinalakihan niyang laruan? Iba ang kinagisnan niyang buhay. Kahit ano pang sabihin mo, Yumi, hindi niyon mababago na apo pa rin siya ng leader ng dating sindikato. Kung di kita pinakasal sa kanya, malamang sa malamang, siya magmamana ng grupo ng kanyang lolo. Baka siya ang pinakamalaki mong kalaban kung nagkataon. Huwag na natin siya imulat sa bagay na tulo. Huwag kang mag-alala. Lilinisin ko ang kalat na to. Sisiguraduhin ko hindi na ulit makakapanggulo si Goldie. Pinagsiklop ng matanda ang kanyang palad bago diretsahang tinignan si Yumi. Sabihin mo na ang totoo sa asawa mo. Bago pa man malaman niya ito sa ibang tao. Higit na mas masakit ang sugat na idudulot niyon kay Brent kung sa iba pa niya malalaman. Hahayaan kita lutasin ang gusot na to. Sa ibang negosyo ko muna ilalagay si Bandolph. Pero sa oras na wala pa ring pagbabagong mangyayari, mapipilitan akong paggalawin si Bandolph para tulungan ka. Lugmok na lumabas si Yumi sa opisina ng kanyang lolo. Dumiretso siya sa veranda ng villa. Doon nagpahangin. Napumulat na lang siya ng mata nang maramdaman niya ang pagdating ng kung sino. Walang iba kundi si Bandolph. Take it easy, Yumi. Nakangiting sabi nito. Ang singkit nito mata, lalong nanliit sa pagngiti nito. Tama ang lolo mo. Kailangan mo sabihin ang totoo sa asawa mo. Bago ka pa maunahan ng iba. Mas lalo niya hindi maintindihan ang bagay na to. Kung ibang tao pa magsasabi sa kanya. Kung ayaw mong malamatan ang pagsasama niyo, maging totoo ka sa kanya. Anong gusto mo sabihin ko? Like, I should say, Brent, isa akong apo ng pinuno ng sindikato. Kabilang ako sa isang yakuza na grupo. Isa akong mafia. At ikaw din, apo ka rin ng sindikato. Hindi normal ang buhay natin. Ganun ba? Salubong ang kilay ni Yumi na saad kay Bandolph. Kung gusto mong ganun pagkakasabi, ikaw ang bahala. Saad ni Bandolph sa kanya. Marahas na napailing si Yumi kaya't napaayos ng tayo si Bandolph. Kailangan mo ihanda ang asawa mo. Dahil siguradong siya at ang anak niyo ang gagamitin ni Goldie laban sa'yo. Ano bang problema ni Goldie sa atin? Sa akin? At pinapangga niya tayo? Takhang napaatras si Bandolph. Hindi mo alam? Napatay mo ang taong mahal niya. Siwalat ni Bandolph na ikinamaang ni Yumi. Nagkaroon ng saglit na relasyon si Goldie at ang isang espiya. Naging masaya ang pagsasama nila. Kaya nakikiusap si Goldie sa'yo noon. Nahayaan mo siya yung mauna sa plano para sa lalaking yon. Dahil may isa siyang plano. Pero tinuloy mo pa rin ang shoot to kill order na hindi man lang pinapaalam sa amin ang plano mo. Hindi ko alam. Hindi ko alam ang bagay na yan. Dahil hindi ka mahilig makinig, Yumi. May sarili kang desisyon at yun palagi ang pinapairal mo. Pero tapos ang bagay na yun. Sa ngayon kalaban na si Goldie. At ang tanging magagawa lang yan, tapusin siya. O hahayaan nating tayo matatapos niya. Masyadong nalunod si Yumi sa isiniwalat ni Bandolph sa kanya. Dahilan para hindi niya mapansin ang sunod-sunod na pagtawag ni Brent. Isang tawag na nangangailangan ng tulong. Isang tawag na nagsasabing kailangan niya si Yumi. At kung hindi pa dumating ang hinihingal na si Jade sa villa,
Hindi pa malalaman ni Yumi na hawak na pala ng kalaban ang walang kamuwang-muwang niyang asawa. I have no money to pay you for ransom. If that's the reason why you abducted me, sapat lang ang sahod at ipon ko para mabuhay ang pamilya ko. Kalmadong saad ni Brent sa kabila ng pagkakagapos niya sa upuan. Kahit tawagan niyo ang pamilya ko, wala rin sila may bibigay na malaking halaga ng pera kapalit ko. Hindi pera ang kailangan namin, kundi ang asawa mo. Sagot ni Goldie at natawa nang makita ang reaksyon ni Brent. Ba't ganyan reaksyon mo? Hindi mo ba alam na sikat ang asawa mo sa mundong to? Hindi ba't kaya siya ang pinakasalan mo? Para lalong maging malakas ang pinagsanib yung grupo? Nakakagulat ngang ni minsan hindi kita nakita sa anumang underground transaction. Kung sa bagay, kahit sino naman magiging panatag kung mafia queen ang asawa niya. Mafia queen? Mapaklang tanong ni Brent. Why would my wife be? Isang malakas na halakhak ang pumutol sa sasabihin ni Brent. Halakhak ni Goldie. Mukhang itinago ka ni Yumi sa kanyang saya. Hindi mo alam na leader ng isang yakuza ang asawa mo? Leader siya ng isang sindikato na nagpapatakbo ng shark loan sa underground. Kilala lang naman siya sa pagiging brutal niya. Wala siyang takot na tumatapos ang buhay. Kapag wala nang pakinabang ang isang tao sa kanya. Shut the fuck up! Di ganyan si Yumi. At anong mafia? Yakuza underground shark loan. Nababaliw ka na. Isang legal credit loan ang negosyo nila Yumi. May diing saad ni Brent. Kawawa ka naman. Wala kang kaalam-alam sa tunay na pagkatao ng asawa mo. Pero hayaan mo. Ako ang magsasabi sa'yo kung sino talaga siya. Hindi ordinaryong babae si Yumi. Malamig, matigas ang kanyang palad. Pumapatay siya. Naniningil siya ng utang na kadalasan buhay ang kapalit. Apo siya ng isang leader ng sindikato. At kagaya mo, apo ka rin ng isang dating leader ng sindikato. Kaya siya pinakasal sa'yo para magkaisa ang dalawang grupo ng lolo niyo. Huwag kang mag-alala. Kung ayaw mo pa ring maniwala, maghintay ka lang. Ikaw mismo ang makakasaksi sa tunay na katauhan ni Yumi. Huwag kang magugulat ha? Pero walang pagdadalawang isip kung pumatay si Yumi. Nanatiling tahimik si Brent. Matapos ang lahat ng siniwalat ni Goldie sa kanya. Patuloy na naglalaro sa kanyang isipan ang sinabi nito patungkol sa kanyang asawa. Yon ang dahilan para balikan ni Brent ang nakalipas na taon. Yung mga pagkakataon na madaling araw nang umuuwi si Yumi. Yung mga pagkakataong may galo siya sa bawat sulok ng katawan. Yung mga pasa sa katawan. At yung mga misteryosong pag-uusap nila ni Jade at bigla ang pag-alis sa kalagitnaan ng gabi. Naikuyom niya ang palad sa hindi malamang dahilan. Handa na siyang magsalita nang bigla na lang marahas na bumukas ang pinto sa kung nasan siya. Long time no see, Yumi. Nakangisi. Subalit matalimang titig na bati ni Goldie kay Yumi. Gustong lumingon ni Brent sa kanyang likuran. Gusto niya makita kung ang Yumi na binati ni Goldie ay ang Yumi na nasa kanyang isipan. Subalit natatakot siya. Natatakot siyang malaman na lahat ng sinabi ni Goldie ay totoo. Huwag mo nang idamay ang ibang tao sa bagay na to, Goldie. Nandito na ako. Hindi ba't ako lang naman ang kailangan mo? Palayain mo na siya na makapag-usap na tayong dalawa. Malamig na saad ni Yumi. Sa sobrang lamig niyon, parang tumaas lahat ng balahibo sa katawan ni Brent. Sapat na ang tinig na yon para makumpirma na si Yumi nga na kanyang asawa ang taong nasa likod niya. Unti-unti at dahan-dahan niyang nilingon ang likuran para makita ito. Ang asawang malayong-malayo sa nakagisnan niya. Walang buhay ang mga mata nito. Walang reaksyon ang mukha nito. Tuwid lang ito nakatayo habang nakasuot ng puro itim na damit at nakapamulsa ang dalawang kamay sa suot na coat. Hindi naman pwede yon, Yumi. Ang tagal naghintay ng asawa mo dito? Tapos paalisin lang natin siya? Payag ka ba nun, Brent? Nanunuksong tanong ni Goldie. Hindi ko alam na may karelasyon ka nun. Noong mga panahong yan, Goldie. Hindi ko alam na may namamagitan sa inyong dalawa.
Wala akong alam sa inyong dalawa. Kung sana sinabi mo na maaga sa akin, kung sana pinaalam mo agad sa akin, sana hindi ko tinuloy ang plano sa kanya. Isang putok ng baril ang pumutok sa paanan ni Brent. Sa gulat at kaba napasigaw siya. Ngayon? Isisisi mo sa akin na nangyari? Dahil ano? Ayaw mong gawin ko sa'yo ang ginawa mo sa akin, ha? Walang kasalanan dito si Brent. Pakiusap, Goldie. Ako, may nagawa ako, ang singilin mo. Yumi, if you want me, then have me. Fine, kill me. But please, let Yumi live. May pakiusap na sa ni Brent kay Goldie. Tayong dalawa ang dapat nag-uusap, Goldie. Tayo lang dapat dalawa. Sa atin nagsimula. Sa ating dalawa dapat matatapos. Please, palayain mo na si Brent. Huwag na kayong magtalo. Dahil dalawa naman kayong sisingilin ko. Ayaw niyo ba yon? Kahit sa kabilang buhay, magkasama pa rin kayo? Hindi na hinintay ni Yumi na makabunot muli ng baril si Goldie. Sa mabilis na pagkilos, agad niyang hinakbang ang pagitan nila ni Brent. Nanatiling nakaupo at nakagapos si Brent sa upuan. Sa ganoong posisyon, ay piniringan ni Yumi ang mata ng asawa gamit ang isang palad niya, habang ang kabilang kamay naman niya, ginalawang gatilyo ng baril na nakatutok kay Goldie. Wala siyang narinig na putok ng baril. Wala siyang narinig na anumang ingay, maliban na lang sa isang mahinang pagbagsak. Kasunod niyon ay ang tinig ng kanyang asawa. Patawarin mo ako, Brent. Patawarin mo ako. Bulong ni Yumi. At unti-unting inalis ang kamay sa pagkakapiring kay Brent. Kitang-kita ng lalaki ang nakahandusay na katawan ni Goldie habang kinakalas ni Yumi ang pagkakatali sa kanya. Hindi niya alam ang magiging reaksyon niya. Magugulat ba siya o hindi? Palagi naman siyang nakakakita ng dugo ang katawan sa operating room. Hindi na bago yun sa kanya. Pero sa kaisipang si Yumi ang may gawa na nakikita niya. Parang gusto niyang masuka. Umalis na tayo, Brent. Kailangan natin makaalis dito. Pag-akay ni Yumi sa kanya na naiwang tulala pa rin. Ipapaliwanag ko ang lahat, Brent. Sasabihin ko ang lahat. Pero kailangan muna natin makaalis dito. Aniya. Tanging sina Bandolph at Jade lang ang kasama niyang tumungo sa lugar na yon. Patibong din ang eksena dahil paparating na ang mga pulis. Eksaktong natauhan si Brent at kusang napalingon pabalik kay Goldie. Yun ang dahilan para makita niya ang mahinang pagtutok ni Goldie ng baril sa kanilang gawi. At sa pagkakataong yun, walang ibang naisip si Brent kundi saluhin ng bala na para sana sa asawa niya. Brent! Brent! Brent, hindi! Sigaw ni Yumi nang matanto ang nangyari. Binalikan niya ng tingin si Goldie at muling pinaputokan. Humingi siya ng tulong. Kina Jade at Bandolph habang pinibigil ang pagdali ng dugo sa tama ni Brent. Whether you're a mafia queen, yakuza, a cold-hearted person, I will still marry you. I will still accept the marriage and become your husband because I love you, Yumi. Hayag ni Brent sa naghihingalong tinig. Hanggang sa huling hininga ko, hindi ko kaya magalit sa'yo. Hindi kaya magalit ng puso ko sa'yo. Shh, Brent, please, ipunin mo na lang yung lakas mo, huwag ka na magsalita. Please. Umiiyak na si Yumi ngayon. Dahan-dahang inabot ni Brent ang mukha ni Yumi at masuyo yung tinitigan. Ang natitirang lakas ni Brent, ginamit niya upang haplusin ang mukha ni Yumi. Ang mukha ng babaeng tunay niyang iniibig. Ang mukha ng babaeng pinagmamasdan niya tuwing umaga. Ang mukha ng babaeng hindi man niya gusto nung una, pero sa paglipas ng panahon, minahal niya na sobra. Brent, hindi! Please! Muling sigaw ni Yumi sa loob ng kotse. Nang mula sa kanyang muka, mabilis na bumagsak ang kamay ni Brent. Matapos ang insidenteng yon, itinoon ni Yumi ang atensyon niya sa kambal. Pinaubaya niya ang kanilang negosyo sa pangangalaga ni Jade at Bandolph. Siya, ang araw-araw na nagluluto ng pagkain, ng baon, ni Nanami at Brennan. Sa nakalipas na buwan, walang ibang ginawa si Yumi kundi ang magpakaina sa kambal niya. Mommy is crying again.
Puna ni Nami habang nakasilip sa kwarto ng ina. Ano kaya natin mapapasmile si Mommy? Inosenteng tanong naman ni Brennan. Napanguso si Nami at muling sinilip ang ina. Si Daddy kasi, kailan kaya siya uuwi? Miss na natin si Daddy. For sure, mas miss na miss niya si Mommy. Halika, let's give Mommy a hug para hindi na siya mag-cry. Suhestyon ni Brennan. Tumango si Nami at sabay pumasok ang dalawa sa silid ng kanilang ina. Agad naman siyang binigyan ng mainit na yakap na siyang lalong nagpaluha kay Yumi. Nanumbalik sa kanyang isipan ng mga salita ni Brent doon. Sa kung gaano kahalaga ang pamilya nila. Sa kung gaano kaimportante ang bawat isa sa kanilang pamilya. Sa nakalipas na 6 na buwan na walang Brent, ang tanging kinakapitan ni Yumi ay ang mga anak niya. Dahil sa tinamong bala ni Brent sa ulo, kinailangan siyang dalhin sa ibang bansa at doon ipagamot. 6 na buwan na itong nasa comatose. At hanggang ngayon, wala pa rin silang sapat na balita kung kailan to gigising. Pero hindi nawawalan si Yumi ng pag-asa. Sa nakalipas na 6 na buwan, makailang beses siyang nagpabalik-balik sa US para bisitahin ang asawa. Ganoon ang eksena nila sa mga sumunod pang araw at linggo. Kasagsagan ng kanilang pagyayakap na mag-iina nang marinig nila ang malakas na pagtawag ni Jade. Yumi, may magandang balita. Pauwi na si Brent, pauwi na ang asawa mo. Ha? Paano pauwi? Gising na ba siya? Sino nagsabi sa'yo? Sino nakausap mo? Pinagbigay alam sa akin ng lolo mo. Tumawag ang daddy ni Brent, pauwi na sila dito. Natutup ni Yumi ang bibig at agad tinakbo ng yakap ang kanyang kambal na anak. Pare-pareho silang tuwang-tuwa dahil pauwi na si Brent. Kaya naman mabilis silang lumabas ng kwarto at taimtim na naghintay sa labas ng kanilang villa. At sa pagpasok ng isang sasakyan, sa loob ng villa compound, ay tahip-tahip ang kabang nararamdaman ni Yumi. Kaba sa hindi malamang dahilan. Pero higit na mas nang ibabaw ang pagkasabik niyang muling makita at mayakap ang asawa. Pero isang hindi magandang balita ang bumungad sa kanya. Yumi, iha. Nagkaroon ng amnesia si Brent. Malumanay na hayag ng ina ni Brent. At isa sa mga alaalang nawala sa kanya ay ito. Hindi niya maalalang ikinasal kayo. Hindi niya maalalang may anak kayo. Napabaling ng tingin si Yumi kay Brent na ngayon buong atensyong nakikinig sa kambal nila. Kailan daw po babalik yung alaala niya? Walang eksaktong nasabi ang doktor. At kung pipilitin natin siya na makaalala, baka lalo lang mawala lahat ng alaala niya. Pero sa nakikita ko mukhang nakalimot lang ang isip niya, pero hindi ang puso niya. Mabilis na pinahid ni Yumi ang kanyang luha. Tinitigan niya ang kanyang mag-aama na pare-parehong nakangiti. Tama nga ang ina ni Brent. Isip lang nito ang nakalimot at hindi ang puso. Dahil bagaman hindi niya maalalang may anak siya, hindi pa rin ito magawang baliwalain ng 2 bata na sabik sa kanya. Good morning. Breakfast in bed? Nakangiting sabi ni Yumi habang hawak ang tray ng pagkain. This feels unreal. Parang mali. Parang ako dapat naghahanda ng breakfast mo. Puna ni Brent at ikiniling pa ang ulo. Di bale, bukas ikaw ay pagluluto ko. Nahigit ni Yumi ang sariling hininga sa inasta ni Brent. Bagaman nawalan to ng alaala, nananatili pa rin ang pagiging gentleman nito. Tanda pa rin ang sistema ng lalaki, na ito ang madalas gumawa ng breakfast para sa kanya. Kumain ka na, tas inumin mo ang gamot mo. Ihahatid ko lang sa school ang mga bata. Can I come? I mean, let's drop them at school together. Agad namang tumango si Yumi sa asawa. Ubusin ko lang to, mabilis na ako mag-shower. Habang naghahanda si Brent, bumaba muna si Yumi para i-double check ang kambal. Nasa labas na sila at katatapos na ipasok ni Yumi ang bag ng dalawa, nang biglang magsalita si Nami. Mommy, I think nare-remember na tayo ni Dad. Ha? Paano nare-remember? Kasi po, Mommy, nung last time na nagtabi tayo mag-sleep, nung nagising ako, nakita ko si Daddy nakatitig sa'yo. Tapos nagtulog-tulugan ako, nakita ko siyang lumapit sa side mo, kinis ka niya sa noo. Tapos, Mommy, he always stare at you. Mommy, kapag di ka nakatingin. Singit naman ni Brennan. Talaga?
Sa tingin niyo nakakaalala na ang daddy niyo? Kung ganun, ba't niya sinasabi sa akin? Baka nagwa-wait pa siya ng perfect time, Mommy. Hala, secret lang natin yun, ah. Pabulong na sabi ni Nami. Na si Daddy. Imporma ni Brennan at nagkanya-kanyang mundo ang tatlo. Sorry, natagalan ako. Ani Brent sabay bukas ng pinto sa backseat para maisakay ang dalawang bata. Pagkatapos, kusa rin niyang binuksan ang passenger seat para kay Yumi. Sakay ka na, ako na magdadrive. Saad ni Yumi at ngumiti bago umikot patungo sa driver's seat. Seatbelt, kids. Can you put my seatbelt too? Pabulong na sabi ni Brent. Napakurap-kurap si Yumi bago umusog para ikabit ang seatbelt ni Brent. Pinigil din niya ang ngiting nais kumawala sa kanyang labi. Bye, Mommy! Bye, Daddy! Masiglang paalam ng kambal. Sabay na kumaway sina Yumi at Brent sa kanilang anak hanggang makapasok ang mga ito sa loob ng campus. Papanhik na sana si Yumi patungong driver's seat nang harangan siya ni Brent. Ako na magdadrive. Ikaw na nag-drive kanina eh. Teka, baka hindi mo pa kaya. Di naman mabigat na mag-drive. Pero Brent, let me Yumi. Saad ni Brent sa malamyos na tinig. Naroon sa pagsambit niya sa pangalan ng asawa. Tanda mo ang daan pabalik sa villa? Pananan siya ni Yumi dito. Yeah, kung mali naman ang daan ko, tama mo lang. Okay lang din namang maligaw, ikaw namang kasama ko. Itinago ni Yumi ang pagngiti sa banat ni Brent bago magtanong. Gusto mo bang mamasyal muna? Wala ka bang trabaho? Agad na balik tanong ni Brent. Umiling si Yumi. I'm a full-time wife and a mother now. Mabilis na naging pagsulyap ni Brent sa gawin niya bago ibalik ang atensyon sa daan. Let's go for a date then. Pinigil ni Yumi ang kanyang emosyon nang makita ang pamilyar na lugar. Isang simpleng cafe-resto na abot-tanaw ang buong view ng syudad. Simple, maaliwalas at komportable ang lugar. Idagdag pa ang mga maliliit na palm tree at colorful flowers na nakakalat sa bawat sulok ng cafe-resto. Dahil maaga pa, konti pa lang ang tao sa lugar. At gaya rin ng dati, sa sulok ng veranda ng cafe-resto, napiling pumwesto ni Brent. Nakakaalala ka na ba, Brent? Out of all famous places here, bakit dito? Nag-aalalang tanong ni Yumi. Dahil espesyal ang lugar na to. Nakakaalala ka na? Kailan pa? 3 buwan, simula na makauwi ako sa inyo. Hindi naman mahirap makaalala. Dahil utak ko lang naman na nakalimot, hindi ang puso ko. Hayag nito sa mababang tinig. Every corner of our house feels so familiar. The kids smile, their tender hugs and sweet kisses, our room, breakfast in bed, roses in the morning, the way you snore when you sleep, and the way you gently sleep beside me, everything feels familiar. Tinanggap ko lang ang mga bagay na yon. Yumi, hinayaan ko yakapin yun ang puso ko. Hinayaan kong damdamin yun ang puso ko. Hanggang sa gumising na lang ako isang umaga na, naalala ko na ang lahat. Pinalis ni Yumi ang luhang sunod-sunod na pumatak sa kanyang mata. I'm sorry, Brent. I'm sorry for everything. You lied for a reason. You did it because you have your own reason. You did it because you want to protect me. You did it out of love for me. Hindi ako galit, Yumi. At hindi ako magagalit sa'yo. Bulong niya habang banayad niyang niyakap ang asawa. Wala akong pakialam kung anong totoong katauhan mo, kung anong totoong trabaho mo, negosyo mo, kung anong grupo ang kinabibilangan mo, kung anong ginagawa mo. Wala na akong pakialam sa bagay na yun. As long as you truly love me, then I will gladly accept all your secrets and flaws. Makakabawi pa ba ako sa lahat ng pagkukulang ko sa'yo, Brent? Oo naman. Bigyan mo lang ako ng marami kong mini-me version, bawing-bawi ka na. Pilyang ngiti ang sunod na sumilay sa labi ni Yumi. Buong akala niya, babalik na sa kanyang upuan si Brent. Pero laking gulat niya nang bigla itong umayos sa pagkakaluhod sa kanyang harapan. Hindi pa man din siya nakakabawi sa gulat. Bumungad na sa kanya ang isang manipis at makinang na singsing. I've been keeping this ring.
Since the first time we made love, Yumi, matagal ko ng plano magsimula tayo ng panibagong yugto. Yung hindi arranged marriage. Yung hindi pinilit at pang business lang. Matagal ko ng planong pakasalan ka ulit. Pero ang bilis ng mga nangyari. Buong akala ko talaga hindi na kita madadala ulit sa harap ng altar. I was dying at that moment. But my mind keeps on praying na sana, mabigyan pa ako ng ikalawang pagkakataon para may kasal ka ng tama. So can the mafia queen marry her gentle husband again? Hindi nag-aksaya ng segundo si Yumi at agad siyang tumango. Siya na rin ang kusang sumakop sa mukha ng asawa at binigyan ng mapagmahal na halik sa labi. Kung noon, naroon sila sa lugar at sabay na kumakain para lang magpalipas ng oras. Ngayon, para silang asukal sa labis na kaswitan. Sa buong araw na yon, wala silang ibang ginawa kundi mag-date na parang teenagers. Dahilan para muntikan pa nilang makalimutang sunduin ang kanilang kambal na anak. Mommy, sabi ni Ninang Jade, magkaka-baby sister na raw kami ni Brennan. Are you pregnant? Inosenteng tanong ni Yumi sa kalagitnaan ng pagkain sa hapag. Agad na dumako ang masamang tingin ni Yumi sa kaibigan na kasabay nilang kumakain. Gusto mo na ba ng baby sister? Hindi ka ba magtatampo kapag may bago ng baby dito sa bahay? Putol ni Brent sa sasabihin ni Yumi sana. Yes po. Ba't naman ako magtatampo, Daddy? Kapag may baby sister na kami ni Brennan, I will take good care of her. Tas ako lagi magdadamit sa kanya para pretty kami pareho. Paano kung baby brother? Di ako magdadamit sa kanya. Singit naman ni Brennan. No, Daddy, I want baby sister. Dapat baby sister kasi kapag baby brother, tuturuan lang siya ni Brennan ng bad. Saad ni Nami. No, Daddy, dapat baby brother kasi kapag baby sister, magiging maarte lang siya gaya ni Nami. I'm not maarte. Paano ba yan? May approval na ng mga bata. Pili yung bulong ni Brent kay Yumi. Mukhang magiging busy tayo sa susunod na gabi. Pigil ang ngiting napabaling si Yumi sa gawin ng kanyang asawa bago siya mapailing. Sa sumunod na araw, naging abala sila sa paghahanda ng kanilang intimate wedding. Pamilya at mga bilang lamang na bisita ang imbitado sa kasal. Tuluyan ang tinake over ni Bandolph at Jade ang kanilang negosyo. Si Angela naman, ang siyang kanang kamay ni Goldie, binigyan nila ng pagkakataon at hindi na pinakulong pa. Tahimik na lang ito nagpapatakbo ng kanyang club. Ang illegal shark loan na negosyo nila Yumi, naglaylaw na, at mas tinoon ang legal nilang negosyo. Sa tama, si Yumi naman naging full-time mom. Dahil lumalaki na ang kanilang pamilya. Daddy's coming to save you! Sigaw ni Brent habang nakasuot pa ng kapa. Super Daddy's here to protect you from monster! Aniya at binuhat ang 2 taon nilang anak. We want baby Brian! We will get him! Aliw na sigaw ng kambal. Yes, yes! Get the baby! The princess wants the baby! Catch us if you can! Let's run, baby! Sabay takbo ni Brent kaya agad siyang hinabol ng kambal. Nahipo ni Yumi ang 5 buwan niyang tiyan. Habang pinapanood, mula sa kusina ang kanyang mag-aama. Sa kabila ng pagiging abala ni Brent sa trabaho, palagi niyang binabakante ang isang araw para ilaan yun sa kanilang pamilya. At kahit papagod ito mula sa trabaho, hindi pa rin ito pumapalya sa pagsisilbi sa kanya. Lalo na kay Yumi. Sa paglipas ng araw, lalo lamang nararamdaman ni Yumi ang pagiging maginoo ng kanyang asawa. Gusto ko nga na langka, hindi bayabas. Mataray niyang sikmat sa asawa habang nakaupo ito sa tumba-tumbang upuan. Palihim na napakamot si Brent sa kanyang batok dahil malinaw namang bayabas ang hinahanap ng asawa kanina. Pero dahil buntis at naglilihi, hinabaan na lang ni Brent ang kanyang pasensya. Okay, huwag ka na magalit. Ibibili kita ng langka. May baka pa bang gusto? Wala na, yung langka lang. Bilisan mo. Umaktong hahalik si Brent sa ulo ni Yumi nang tabigin siya nito. Matunog na napabuntong hininga si Brent at agad naghanap ng langka para sa kanyang asawa. Brent, ang sakit.
Ang sakit-sakit! Pag-iyak ni Yumi sa gitna ng gabi at tinuturo ang tiyan niya. Shh, okay. Pinch me, punch me. Sige na, kung gusto mong ilabas yung sakit, gawin mo. Di ako magagalit. Malumanay na ani Brent at ininda ang bawat kurot ng asawa tuwing sasakitan siya nito. I'm sorry for hurting you. Pero ang sakit din, Brent eh. Kabuanan niya na rin. Kaya, sumasakit talaga ang kanyang mabigat na tiyan. You can hurt me all you want. Basta tumahan ka na ha. Halika na, let me give you a hug. Ani at niyakap ang asawa. Huwag ka mag-alala. Malapit na natin makita ang bagong miyembro ng pamilya natin. Pagkalabas niya, ako nang bahala magpupuyat at mag-aalaga sa kanya. At ang tanging gagawin mo lang, bawiin ang lakas mo at magpahinga. Thank you, Yumi. Thank you for giving me this wonderful family. Sa pag-atungal ng iyak ng isang bagong silang na bata, tuluyang nawala ang lahat ng sakit na ininda ni Yumi nung nagbubuntis siya. Subalit higit na nawala ang lahat ng sakit sa katawan niya, nang makita si Brent na karga ang bagong miyembro ng kanilang pamilya at may buong pagmamahal sa kanyang mga mata. Tunay ngang kayang tunawin ng mainit na pag-ibig ang isang malamig na bato. Buong akala ni Yumi noon, mananatiling hanggang papilang ang pagsasama nila ni Brent. Subalit iba ang galaw ng tadhana. Dahil ang bakal na palad at puso niya, nagawang palambutin ng isang magiliw na asawang kagaya ni Brent. Indeed, it's easy to love, but it takes a gentle husband to love a tough mafia woman. The end.